Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 3 PM edition. State witness para sa issue ng ghost projects, maaaring ilabas ng DOJ. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, maaaring maglabas ng isang state witness kaugnay ng issue ng ghost project sa bansa. Paliwanag ni Remulla, ang DOJ ang mangunguna rito at hiwalay ito sa mga kasong may kinalaman sa graft and corruption, na sakop ng flood control at public works projects. Sa ghost projects, baka makakakuha tayo ng isang state witness. Pero hindi pa natin pwede i-reveal ngayon yan. Pero kinaano pa yan. Tsaka DOJ na magsasabi niyan eh. Kasi palabas na tayo mamaya, palabas na tayo ron, di ba? By noon time, wala na ako sa DOJ. Technically, I'll be the ombudsman. And I'll be reporting for work bukas ng umaga dito sa ombudsman's office. Kaya, ano yan, ko-contemplate yan. Talagang pag-iisipan niya o kaaralan kung talagang tatanggapin nilang state witness. Itong isa na pwedeng gawing state witness. Meron ho sa ano yan, ha? Sa ghost project lang yan, ha? Sa ghost project. Kasi ito pinag-uusapan dito, hindi lang naman ghost project eh. Yung graft and corruption na involved sa lahat ng flood control projects at sa mga public works projects, hindi lang to ghost project. Samantala, makukuhang PBB ng teaching at non-teaching personnel, aabot sa 52% ng kanilang monthly basic salary. Aabot sa 52% ng basic salary ng teaching at non-teaching personnel ng Department of Education ang makukuha nilang performance-based bonus. Applicable ito para sa teaching at non-teaching personnel na nakakuha ng total assessment score na 80 points. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mas mataas ito sa 45.5% noong 2021, at 48.75% noong 2022. Binigyang diin ni Castro na ang 2023 PBB ay refleksyon ng commitment ng pamahalaan na mapangalagaan ang kapakanan at dignidad ng education personnel. Alinsunod na din aniya ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kilalanin at bigyang pugay ang kontribusyon ng education sector workers sa bansa. Sa ilalim ng sistema, maaaring makatanggap ng 52% ng kanilang monthly basic salary ang mga DepEd personnel na magkakamit ng 80 points na total score sa assessment. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 4 PM edition.